Noong unang panahon, sa gitna ng lambak ng Quezon at Laguna, may isang bundok na hindi katulad ng iba-isang bundok na sinasabing sagrado at tinitirhan ng mga diwata, engkanto at espiritu ng kalikasan. Ito ang bundok Banahaw, ang bundok na ayon sa alamat, tumangging bumagsak kahit ginulantang ng galit ng mundo. Sinasabi ng matatanda na sa loob ng Banahaw ay may pusong nag-aalab, hindi ng apoy ng bulkan, kundi ng diwang banal na tagapangalaga ng lupaing iyon. Sa mga panahon ng kapayapaan, ang bundok ay tahimik, nababalutan ng hamog, at ang mga ilog na dumadaloy mula rito ay malinaw na parang salamin ng langit. Ngunit isang araw, may dumating na malakas na lindol na yumanig sa buong katimugan. Ang mga bundok sa paligid ay gumuho, ang mga ilog ay nagbago ng daloy, at ang mga tao ay nagsipagtakbuhan sa takot. Ngunit ang Banahaw sa gitna ng lahat ay nanatiling matatag, ni isang bato, hindi gumalaw. Sinasabi ng alamat na noong gabing iyon, isang liwanag ang bumalot sa tuktok ng bundok, isang anyong espiritu na nagngangalang Bataluman Banahaw, ang diwata ng kabundukan at tagapangalaga ng mga kaluluwa ng mga tapat. Mula sa alapaap ay narinig ang kanyang tinig. Hindi ako babagsak sapagkat ang lupaing ito ay banal. Hanggat may nananalig, ako'y mananatiling nakatindig. Mula noon, tinawag siyang ang bundok na hindi maaaring gumuho. Maraming mga tao mula sa iba't ibang panig ng kapuluan ang nagsimulang umakyat sa Banahaw, hindi upang maghanap ng kayamanan, kundi upang maglinis ng kaluluwa. Ang bawat patak ng tubig mula sa bukal nito ay pinaniniwalaang may kapangyarihang magpagaling, at ang bawat bato ay may dalang panalangin. Ngunit sa paglipas ng panahon, marami ang nagsamantala sa banal na bundok. May mga nagputol ng puno, nag-iwan ng basura, at kinalimutan ang kabanalan ng kalikasan. Dahil dito, minsan daw ay umatungal ang hangin sa tuktok ng Banahaw at narinig ng mga matatanda ang tinig ng diwata. Ang bundok ay hindi kaaway, ngunit kung siya'y sasaktan, tatakpan niya ang kanyang sarili ng ulap at pananahimik, at ganoon nga ang nangyari. Ang mga bukal na dati malinaw ay naging maputik, ang mga daan ay natakpan ng ulap, at ang mga espiritu ng kagubatan ay nagkubli sa dilim. Ngunit nanatili ang isang pangako. Kapag muling natutong gumalang ang tao, ang Banahaw ay muling magbubukas ng kanyang mga lihim. Hanggang ngayon, sinasabi ng matatanda na ang Banahaw ay buhay pa rin. Sa bawat alon ng hangin may dalang dasal, sa bawat patak ng ulan may paalala. Ang kabanalan ay hindi matatagpuan sa simbahan lamang, kundi sa bawat bundok na tumatangging bumagsak sa harap ng kasalanan. Moral na aral, ang tunay na kabanalan ay hindi nasusukat sa taas ng ating dinarasal, kundi sa lalim ng ating paggalang sa kalikasan at sa Diyos na lumikha nito. Tulad ng bundok Banahaw, ang pusong tapat at may pananalig ay hindi kailanman babagsak kahit yumanig ang mundo sa paligid niya, sapagkat ang pananampalataya, paggalang at kabutihan ang tunay na haliging nagpapatatag sa buhay ng tao. Gustong makasave sa kanyang binibili? Bumisita sa Smart Save to Shop, ilalagay ko lang ang link sa comment section. Gustuhan mo itong video na ito, maaring mag-like, magkomento, ibahagi, malaking tulong na yun sa aming content creator. At sundan para updated ka sa nilalabas naming video. Forever bless, God bless you. Ingat!